Isang napakalupit na gabi ang ipinamalas ni Al Horford matapos niyang pangunahan ang Golden State Warriors sa isang napakahalagang panalo laban sa Los Angeles Clippers sa play-in tournament. Tinawag ng mga fans ang performance na The Al Horford Game matapos magliyab si Horford sa fourth quarter, nagpasabog ng 4 na sunod-sunod na 3-pointers at nagtala ng 16 points sa huling yugto ng laban. Para bang bumalik siya sa kanyang prime, na tila si Klay Thompson sa init ng kanyang shooting na walang takot na bumitaw sa mga crucial na tira. Kahit na 45 games lamang ang kanyang nalaro para sa Warriors ngayong season, napatunayan ni Horford na hindi nasusukat sa dami ng laro ang tunay na halaga ng isang veterano. Sa pinaka-critical na sandali, siya ang naging sandigan ng koponan upang makuha ang panalo. Ipinakita rin niya ang kanyang karanasan bilang dating All-Star at isang NBA champion, mga katangiang hindi matutumbasan ng kahit anong stats lang. Ang kanyang leadership, composure at clutch shooting ang naging susi sa tagumpay ng Warriors sa laban na ito. Sa ganitong klaseng performance, malinaw na si Al Horford ay hindi lang basta role player. Isa siyang tunay na panalo at maaasahang sandata ng Warriors sa kanilang playoff push. Mga idol, ano ang masasabi niyo sa naging performance ni Al Horford kahapon? Ito na ba ang isa sa pinaka-clutch na laro niya ngayong season? Samantala, pinaboran naman ng NBA at NBPA ang Extraordinary Circumstances Challenge ni Luka Doncic ng Los Angeles Lakers at Cade Cunningham ng Detroit Pistons, dahilan para maging eligible pa rin sila sa mga major awards ngayong 2025-26 season, kabilang ang MVP at All-NBA teams. Sa ilalim ng 65-game rule ng liga, kinakailangang umabot sa minimum na bilang ng laro ang isang manlalaro para maging kwalipikado sa mga parangal. Ngunit sa kaso ni Doncic at Cunningham, kinilala ng liga ang kanilang mga sitwasyon bilang extraordinary circumstances. Si Doncic ay nakaligtaan lamang ang 2 laro noong Disyembre dahil sa kapanganakan ng kanyang anak sa ibang bansa, isang personal at mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Samantala, si Cunningham naman ay dumaan sa mas seryosong kondisyon matapos magkaroon ng collapsed lung na pansamantalang nagpatigil sa kanyang paglalaro. Sa kabila ng mga ito, malinaw na hindi naapektuhan ang kanilang dominanting performance sa buong season. Parehong naging pundasyon ng kanilang koponan ang dalawa at patuloy na nagpapakita ng elite level na laro gabi-gabi. Sa desisyong ito, tila kinonsidera ng liga hindi lang ang technical requirement ng 65-game rule kundi pati na rin ang bigat ng kontribusyon at consistency ni Doncic at Cunningham. Marami ang naniniwala na kung pagbabasehan ang kanilang laro ngayong season, karapat-dapat talaga silang mapabilang sa usapan para sa pinakamataas na parangal. Sa huli, ang ruling na ito ay nagpapakita na kaya ring maging flexible ng NBA pagdating sa mga natatanging sitwasyon, lalo na kung ang mga manlalaro ay patuloy na nagbibigay ng top-tier performance. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tama lang ba na pagbigyan sina Luka at Cade o dapat mas higpitan pa ang 65-game rule? Samantala, may good news naman sa mga Lakers fans. Ayon kasi kay Brian Windhorst ng ESPN, malaki ang posibilidad na manatili pa rin si LeBron James sa Los Angeles Lakers sa darating na off-season. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Windhorst na may kakayahan ang Lakers na ibigay kay LeBron ang kontratang mas mataas kumpara sa ibang koponan at higit sa lahat, wala naman talagang balak umalis si LeBron sa Los Angeles. Bagamat posible raw magkaroon ng kaunting hurt feelings habang isinasagawa ang negosasyon, naniniwala si Windhorst na sa huli ay magkakasundo pa rin ang magkabilang panig. Para sa mga umaasa na lilipat pa si LeBron sa ibang team sa off-season, mukhang malinaw na ang direksyon. Mananatili pa rin ang hari sa Lakers. Sa kabila ng mga usap-usapan at haka-haka, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang commitment sa koponan at sa lungsod ng Los Angeles. Sa ngayon, ang mas mahalagang tanong, kung mananatili si LeBron, ano pa ang magiging galaw ng Lakers para palakasin ang roster at makabalik sa championship contention? Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo na dapat manatili si LeBron sa Lakers o may mas magandang destinasyon pa para sa kanya?